Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abi Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot pangaral ng ating channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abi Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abi Hawa. Ngayon po ay October 3, 2025 at ganap na po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga anon viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, na kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Muli ang pagpapala ni Abi Hawa at pagbubukas niya ay bawat isa. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating paksa. Hinggil po doon sa pangalawang Korinto 2:14 hanggang 17. Sa 15, para kaming mabahong samyo ng insensong inihandog ni Kristo sa Diyos. At nalalangat naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamatay, ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Minsan pa natin purihin si Abi Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin sa hapon po ito. Sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kasama sa buhay, pamilya, sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. At ganun din sa lahat ng mga hindi pa mananampalataya, no? Na pinagkalooban pa ni Abi Hawa ng buhay na binabahagi pa niya sa bawat isa. Meron kasi yung na nakalagay dyan, may mga tao talagang nangapapahamak at meron namang taong nangaliligtas. Natandaan ho natin yan, hindi ho lahat ng tao ay maliligtas. Meron ho talagang itinadhana na mapahamak. Iniisip nga ho ng marami, bakit ganon? Wala ho tayong magagawa. Merong inibig siya at meron siyang hindi inibig. So, yan ho ay makikita sa bunga. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi sumusunod sa kalooban niya, yun ho ay batayan para hindi ka maligtas. Kasi kung ikaw ay naandun sa maliligtas, naturalmente na sinusunod mo yung kanyang kalooban. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Nung sinabi niya yan, doon sa panahon ng unang siglo, doon sa mga Hudyo, no? So, yung kalooban, dapat sumusunod. Marami ho kasing tao naglilingkod sa sarili. Ang pinaglilingkuran niya ay yung kanyang sarili, hindi talaga si Abi Hawa. Kung ano lang yung nais niya, kung ano lang yung gusto niya, wala siyang pinagpapasakupang batas o kautusan. So sarili lang niya, makikinig siya, minsan hindi, bahala kayo. Ganun na yan. Pero kung ikaw ay talagang tagasunod, magiging aktibo ka eh. Aktibo ka sa bawat araw na binabahagi. Meron mo kasi talagang may mga tao na hindi pa dumarating sa kanila yung di natin sabihin tamang pag-iisip, ano? Yung panahon. Hindi ko lang alam kung talagang sila ba ay talagang yung ba yung katalagahan para sa kanila. Kaya nga kahit na anong salita mo, hindi na nila maintindihan eh. hindi na pumapasok sa kanilang kaisipan.
yung mga sinasabi ng Yahweh sa kasulatan. Wala na eh. So, wala ho tayong magagawa. Talagang meron siyang inibig at meron siyang hindi inibig. Sa magandang hapon sa lahat. Doon sa ating mga viewers. Sa lahat po ng mga yung after live po natin, magandang hapon po sa inyo. Hindi man kayo namin nakakasama dito po sa ating live. Salamat po. At pagkatapos ng live ay nanonood kayo. Malaking pasalamat na po yun na kahit paano nakapasok sa inyo yung mabuting balita ni Abay Hawa. At si Abay Hawa na po ang gagawa sa inyong buhay. Yung conversion po ninyo ay si Abay Hawa na ang gagawa po nun. Magandang hapon, Sister Gina Makar. Ayan. Vladimiliano Umali, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Gina Makar, Arnold Makoko, Sister Joel D. Magandang hapon sa iyo. Melchor Pasis, Rosana Rose, Brad Edmondo Umali, Sister Lori Calderon, Brad Noli Tongkua, Sister Chris de la Proskim, Leonardo Corsiga, Joel Suela, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo dyan. Sister Loren Paulan Fernandez, Fortunato Juarez, Sister Lolita Corsiga, Troy Corsiga, Janmer Corsiga, Sister Shirley Rederiza, Sister Chris Grisola, magandang hapon sis. Cecil Manyoso, magandang hapon. Corsiga, Sister Shirley Bandoho Abrera, Sister Cristina Juarez, for 31 na ho ang ating oras. Tuloy na ho tayo doon sa ating paksa, no? So, tutuloy natin doon sa 2 Corinthians 2:15, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak. So, dalawa, no? Sa mga inililigtas at sa mga napapahamak, masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Doon sa mga inililigtas. Doon naman sa napapahamak, sa 2 Corinthians 2:16, sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan, sa ikabubuhay. So, dalawa. Wala ho siyang in-between, ha? Yung isa ay inililigtas, yung isa ay napapahamak, yung isa ay ikamamatay, at yung isa ay ikabubuhay. At ang sabi ko doon sa bandang huli, sino ang sapat sa mga bagay nito? Wala namang ibang gagawa niyan kundi si Abay Hawa. Sabi ko sa 1 Corinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kamamangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So, hindi ko talaga lahat. Hindi ko lahat ng tao ay maliligtas sa kasalanan. So, pagka hindi ko tayo naligtas doon sa kasalanan, isa lang ibig sabihin nun, doon tayo sa kamatayan. Hindi ko tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung yung buhay na walang hanggan na ipinangangako ng mga reliyon, hanggang pangako lang ho yun. Wala hong katuparan yun. Alam niyo kung bakit na walang katuparan ang ipinapangako ng mga reliyon na buhay na walang hanggan. Una, hindi naman nila kinala yung nangako. Kalawa, hindi nila sinusunod yung nangako sa banal na kasulatan. Hindi naman nila sinunod ho eh.
yung mga sinasabi noong nangako ng buhay na walang hanggan. O ikatlo, so kung hindi, ibig sabihin, kung hindi mo sinunod, ikatlo, pupunta ka doon sa kamatayan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, lahat ho ng ipinapangako ng mga relihiyon na paraiso, buhay na walang hanggan, lahat ho na yun, pawang pangako na lang. At saka, dito lang ho sa mundong ito, doon sa mga binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan, nararanasan na nila yan. Dito pa lang sa buhay na ito. Kasi pagka hindi mo naranasan sa buhay na ito, yung sinasabi niya na pangako, ibig sabihin, kabilang ka lang doon sa napahamak. Di ba? Sebastian Juarez, Fernando Pronebo Abillera, magandang hapon sa iyo. Brad Wilfredo Bedes, at si Brad Pedro at Dominga Bedes. Okay? Sige, tuloy na ulit tayo. So, maliwanag po yun yung pangako ng mga relihiyon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mananatiling pangako lang yun. Ibig sabihin, walang saysay, walang kabuluhan. Hindi nila kilala si Abayawa. Kung hindi mo kilala yung si Abayawa na nangako, naturalmente, hindi mo siya sinusunod dahil hindi mo naman kilala eh. Diba? Kung hindi mo kilala yung nag-uutos sa iyo, paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Lahat po kasi na sinasabi niya dito sa banal na kasulatan, kumbaga nilisya nila eh. At doon sa, sabi niya dito, pangalawang Korinto 4:3, sabi niya, at kung ang aming ebanghelyo natatalokbongan pa, ito'y natatalokbongan lamang sa mga napapahamak. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi ang mga sarili namin ang aming ipinangangaral, kundi si Kristo na Panginoon. At ang aming sarili ay mga alipin ninyo alang-alang kay Kristo. Yun ang pagkakabaliktaran eh. Yung mga mangaral ay alipin nung pinangangaralan. Sa relihiyon, alipin nung mga ministro yung kanilang pinangangaralan. Baligtad na. Sa kapulungan, si Pablo at yung mga mangaral ay alipin. Ulitin ko. Sapagkat hindi ang mga sarili namin ang aming ipinangangaral. Note ho yun. Hindi ang sarili namin ang aming ipinangangaral, kundi si Kristo. Kasi sarili yun, ang ipinangangaral yung mga sarili nila. Sugo sila. Di ba? Pinagmamalaki nila na sila ay mga ministro, sila ay pastor, talagang napatatawag ng pastor, no? Samantalang isa lang ang pastor, di ba? Walang iba kundi yung Kristo, si Abayawa na nakitulad sa tao. Ano sabi pa? Ipinangangaral namin kundi si Kristo na Panginoon at ang aming mga sarili ay mga alipin ninyo alang-alang kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ay nagsasabi, magliliwanag ang ilaw sa kadiliman at siyang nagliliwanag sa aming mga puso upang iasik ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa mukha ni Kristo. Alam nyo, yung mga sitas na binabasa natin, maliwanag ho ito doon sa mga merong banal na espiritu. Yan ho ay malabo pagdating doon sa mga nasa laman. Tingnan niyo yung mga reliyon, lahat nung sasabihin ni Pablo, kukontrahin nila. Yung sinabi ng Kristo nung unang siglo, sino ba ang kumukontra? Hindi ba mga relihiyon? Hindi ba? Lahat ng sinabi ng Kristo nung unang siglo, kinontra ng mga relihiyon. Ako tama isa, sino ang kumukontra niyan? Sige nga. Di ba? Halos lahat ng relihiyon kinokontra yan. Lalo na ang paniniwala, iba yung Ama, iba Anak. Di ba? Yung hindi naniniwala na Kristo yung Diyos. Ayun. Yun ang mga kontra. Yung mga Hudyo nung unang siglo, kontra, basta kung ano yung sabihin ng Kristo, kontra sila. So doon pa lang makikita na natin yung pagkakaiba. So, libawa, kinontra mo yung sinasabi niya, kabilang ka na doon sa mapapahamak. Basta kinontra mo yung sinasabi niya, ano ka na,
kabilang ka na doon sa napapahamak mo. Yun ang sinasabi doon. Efesos 5:2. Mamuhay kayo sa pag-ibig kung paano inibig tayo ni Kristo at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang mabangong handog at alay sa Diyos. Napakalaga ho yun, yung alay, handog. Hindi ito katulad ng mga relihiyon na yung bata, iahandog, iaalay, ipananalangin. Hindi yung ganon. Tinanin nyo ulitin ko, mamuhay kayo sa pag-ibig. O tinanin nyo, pagka wala ho yung pag-ibig, wala. Walang kabuluhan lahat ng ating gagawin. Basta ho hindi nauna yung pag-ibig sa bawat sa atin, wala nang kabuluhan. Ano man ang gawin natin at wala yung salitang pag-ibig, wala na. Kasi ang pag-ibig, yun lamang ho ang pupwedeng kontra dyan sa laman. Kasi kung titingnan natin, diba, dahil sa pagsinta ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kanyang bugtong anak. Merong ibinigay doon sa ibinigay niya, dahil doon sa pag-ibig, ibinigay niya. Sabihin, yung kanyang sarili, ibinagkalob, ibinigay niya para magkaroon ng kaligtasan. Kapag ang isang tao walang ganong pag-iisip, wala na. Siya nga may binigay o tapos tayo wala. Diba? So doon pa lang makikita natin, maalis tayo doon sa pagkakaalipin sa laman. Once na natutunan na natin yun, hanggat hindi natututunan ng isang tao yung salitang pag-ibig, wala. Mamuhay kayo sa pag-ibig kung paanong inibig tayo ni Kristo, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang mabangong handog at alay sa Diyos. Bira mo yung sarili, ibinigay bilang alay at handog. Sarili mo yun, Kumbaga, yung kanyang sarili, inialay niya para lamang magkaroon ng kaligtasan. At magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sino man yung kanyang pagbibigyan. Yan. Pilipos 4:18. Ngunit sulit na sulit ang natanggap ko ngayon at labis pa. Lubos akong nasisiyahan ngayong natanggap ko mula kay Epaprodito. Ang mga ipinadala ninyo, ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Marami yung tao ang kung ano-ano ang ginagawa para lang magkaroon ng kasiyahan o maging kasiya-siya kay Abay Yahweh o sa Diyos yung kanyang gagawin. Yung iba lumalakad ng paluhod, nakala nila kasiya-siya yun. Yung iba nagpapapako sa krus, akala nila katanggap-tanggap yun. Yung iba hinahampas yung kanilang mga sarili, nagpapadugo, akala nila katanggap-tanggap yun. Yung iba mga nagpapakain nung sinasabing mga mahihira, mga nagpapaaral. Yung iba naman ay nagbibigay ng mga libreng konsulta, libreng gamot na para sa kanila nakapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Lahat ho ng iyan ay walang kabuluhan lahat. Pagka ho yan ay galing sa tao, walang saysay, walang kabuluhan, walang katuturan. Lahat po ng gagawin ninyo na pakitang tao, kahit na malalaking reliyon, walang saysayan o walang kabuluhan. Dapat yung sinasabi ng kasulatan, dapat yun ang mangyari, yung sinasabi ni Abay Yahweh, na ibinigay niya sa kanyang mga apostol, ibinigay niya sa kanyang mga propeta, para sulatin yung kanyang kalooban. Kalooban ni Abay Yahweh yan. Ang ginawa ng mga reliyon, yung kalooban ni Abay Yahweh, pinapalitan. Pinalitan ng mga Muslim yung kalooban ni Abay Yahweh at gumawa ng sariling aklat. Yung sinasabi nilang aklat nila. Quran. And then, ang Saksi ni Jehovah, yung New World Translation na sinasabi, may sarili din silang aklat. Si OHC may sarili ding aklat. Si Kibuloy meron ding sariling aklat.
So, ibig sabihin, hindi sila napasakop sa kalooban ni Abay Hawa. Diba? At yung iba naman, ginamit lamang nila na front, yung sinasabing kasulatan, pero lisya rin. Lisya rin. So, kung yung kalooban ni Abay Hawa o yung nagbibigay kasiyahan, yung alay, yung masarap na samyo, sabi nga dito sa Filipos 4:18, ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan ng Diyos. Pag binigyan natin ng kasiyahan si Abay Hawa, itulad natin doon sa mga nangyari noong unang siglo. Ito yung tinalakay ko kahapon, yung sa nangyari sa Macedonia, na nagbigay sila noong pagkakawang gawa doon sa mga kapatid natin sa Jerusalem noong unang siglo. Na si Epaprodito ang nagdala niyan. Sabi niya, ngunit sulit na sulit ang natanggap ko ngayon at labis pa, lubos akong nasisiyahan ngayong natatanggap ko mula kay Epaprodito. Puwera pa yung ipinadala, sabi niya, mula kay Epaprodito, ang mga ipinadala ninyo, ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Pinagkalooban din si Pablo, and then pinagkalooban din yung mga kapatid sa Jerusalem. Diba? Yun. Biro nyo, kaaya-aya, no? Ayan, no? Sabi niya, masarap na samyo, kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Isa pa ho, sa 12:1 ng Roma. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinakikiusap ko sa inyo, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. Hindi ho patay, Hindi patay. Kasi marami ho, ang inihahandog yung kanilang buhay, patay. Paano nangyari yun? Walang saysay, walang silbi ho eh. Dapat buhay. Hindi yung patay. Alam mo, tawag tayo ng tawag sa pangalan ni Abay Hawa, pero wala ho tayong ginagawa. Patay ho yun. Walang saysay ho yun, salitang pananampalataya at walang lakit na gawa, patay ho yun. Di ba? Yun daw katawan na walang espiritu, patay. So, ibig sabihin, dapat buhay. Yung ihahandog natin kay Abay Hawa, dapat buhay. Hindi patay. No. Bilang handog na buhay, banal. Dapat makita ho natin yun. Dapat banal tayo. Haing buhay, banal. Hindi ho tayo yung lumalakad sa laman. Kasi pag lumalakad ka sa laman, hindi ka naman magiging banal. Yung may bisyo ka pa. May bisyo ka ng mundong ito. Hindi ka mababanalo dyan. Kaya nga sinasabi nga niya noong unang siglo, kayong mga mapagpaimbabaw. Pero mo pagsabihan ka ng mapagpaimbabaw. Ano yun, mga mapagpaimbabaw? Yung sinasabi nila na meron silang Diyos, may pag-ibig sila sa Diyos, pero ang totoo wala. Hindi talaga nila iniibig ang Diyos o si Abay Hawa. Sa salita, yung puso malayo. Iniibig mo sila o iniibig mo siya dahil sa iyong salita, pero yung puso mo malayo. Yun ho yun. Kalugod-lugod at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat dapat na pagsamba. Yan ang pagsamba. Hindi yung araw ng linggo. Hindi yung araw ng Huwebes. Hindi yung araw ng Miyerkules. Hindi yung araw ng Sabat na ginagawa ng mga Adventista. Yung sarili natin. Yan ang karampatang pagsamba. Karampatang paglilingkod. Yan yung makatuwirang paglilingkod. Katampatang pagsamba, katampatang paglilingkod. Ito yung tunay na pagsamba. Sabi dun sa ASND, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ang daming ginawa ang awa sa atin ni Abay Hawa. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay,
banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Yung iba nagpapa-video pa eh. Mamimigay ng 5,000, mamimigay ng 10,000, pupunta doon sa mga bundok, doon sa mga liblib, hahanap ng mga mapagbibigay ng tulong. Ano yun? Dahil doon sa video. Samantalang ang sinasabi ng kasulatan, yung ibinigay nung kanan o nung kaliwa, wag nang malaman. Kahit pinakamatalik mong kaibigan. O di ang layo. Di ba? O mga relihiyon. Pagka may mga bagyo sa lanta, ayan, truck-truck. May mga plastic-plastic, mga dilata, bigas. Tapos nakasulat yung kanilang relihiyon. Ano yun? Katapos, sisimba ng linggo, mangungulekta. O di kasi nungalingan, yung ipinambili ng mga ipinagbibigay doon sa sinasabing mga mahihirap, doon sa mga sinalanta ng lindol, sinalita ng bagyo. Ano yun? Yung ba kalugod-lugod? Isa bang samyo? Hain? Hindi ah. Walang saysayo yun. Walang kabuluhan yun. Kaya sinasabi niya, tama nga ang pagkakahula ng Isayas. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi. Tatapot ang kanilang puso, malayo. Ang sinasabi niya, kung magbibigay ka, huwag na malaman ng kaliwa. Ibinigay ng kanan, huwag na malaman ng kaliwa. Kahit yung malapit mong kaibigan, huwag na niyang malaman. Samantalang sa laman, bibidyohan, namigay ng 5,000 o namigay ng 500, 1,000 doon sa mga tao, doon sa mga nasa lansangan. Yung iba, nagbigay ng bagong kariton. Yung iba, nagbigay noong para hubang ilalagay mo ng motor, kulong-kulong. Ano yun? Lato yan, pakitang tao lang. Kaya maliwanag ho yung paksa natin. Meron talagang maliligtas, merong mapapahamak. Merong hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mapupunta lang sa kamatayan. Maliwanag ko, ulitin ko yung A-send din ng 12:1 ng Roma. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Hindi yung luluhod ka ng paluhod o mananalain ka ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar. Walang saysay yun. Walang kabuluhan yun. At kahit na magbigay ka pa ng milyon, tapos sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, wala rin saysay yan, wala rin kabuluhan yan. Hindi yan ang hinihingi ng kasulatan. 13:16 ng Hebreo, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sa iba. Huwag niyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sa iba sapagkat ang Diyos nalulugod sa ganong mga alay. Do not forget to do good and to share with others, for God is pleased with such sacrifices. Yung palang pagtulong, pagkakaloob, pag-ambag, sakripisyo. Pero kung tutuusin, siya rin pala yung nagbibigay ng isa-sakripisyo. Napakabuti ni Abay Hawa, Kaya lang, hindi abutin ng isang nasa laman ang pag-iisip yung binabanggit niya pagdating doon sa bagay na spiritual. Kaya liwaliwanag mo, do not forget to do good and to share with others, for God is pleased with such sacrifices. Dito maraming nabibingi pagdating sa ganyan. Marami yung bingi. Hindi sila literal na bingi, ha? Hindi sila literal na bingi. Yung lalagay mo ng hearing aid. Hindi ho. Yung sabi nga nila, mga mahirap mong gisingin yung nagtutulog-tulugan.
At yung nagbibingi-bingihan, mahirap makarinig yan. Eh yan naman nasa laman. Hindi na natin unawa na natin o yun. Pagka ang isang tao nasa laman talagang ganun. Bakit? Hindi abot yung sinasabi ng kasulatan. Dahil nga laman, wala yung espiritu. So, ang isang tao walang espiritu, nananatili yung patay, wala yung galaw, wala yung... Itsura ng patay, ang inihalimbawa ng isang patay, yung nasa kabaong, nicho, walang galaw, walang malay. Yan o yun. Kung ikaw spiritually dead, kung ihahambing mo doon sa physically dead, yung physically dead, wala akong galaw, walang malay, walang anuman, wala. So, ganun din. Pagka ikaw spiritually dead, itsura ka noong physically dead. Wala kang ginagawa. Patay. Oh. Diba? Yung paghahambing ho ba natin, kung titingnan natin, ano ba, napakahirap bang unawain o mababaw ho eh. Ang spiritually dead, katulad ng physically dead. Ang physically dead, wala na siyang alam, hindi na siya gumagalaw, kumbaga, wala na siyang nalalaman. Oo. Hindi na, wala na siyang kilala, wala. So, hindi na niya nakikita yung nasa paligid niya, yun yung patay eh. Physically. So, spiritual, ihalin tulad lang natin sila doon sa ganun. So, wala nga talaga silang pakailan. So, yun yun. May mata pero hindi nakakita, merong tenga pero hindi nakakarinig. Ganito lang po yun. Sabi doon sa merong pangyayari dito sa Gawa 13. Nang sumunod na araw, 44, nang sumunod na araw ng pumahinga, halos lahat ng tao sa lungsod nagkatipuno upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipinahayag o ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang gan. Kaya sa mga himpil, nila kami pupunta. Gusto kong diinan dito, ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang gan. Pagka yung salita niya, itinakwil mo, hindi ka nakarapat-dapat sa buhay na walang gan. Halimbawa, alin bang salita, Brad? Halimbawa, na itinatakwil ng tao. Ito, yung Hebreo 13. Sabi niya, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sa iba sapagkat ang Diyos nalulugod sa ganung bagay. Kapag ito ay inisan tabi mo, itinakwil mo, inalis mo sa iyong bokabularyo, ay hindi ka nakarapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Bakit? Sinasabi ni Pablo, ayaw mong sundin yung kanyang sinasabi. Karapat-dapat ka ba sa buhay na walang hanggan? Hindi. Yun mga kapatid. Unang Pedro 2:7. Kaya nga mahalaga siya sa inyong sumasampalataya sa Kanya. Kung tayo sumasampalataya talaga kay Abay Hawa, mahalaga siya sa atin. Pero winawalang halaga ng mga hindi sumasampalataya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong ipinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila. Bakit? Sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganon ang nakatakda para sa kanila. Dito pa lang makikita natin, pagka ang isang tao ay hindi talagang sumunod, tisod, sinasabi ng kasulatan, malamang sa malamang, ikaw yung mapapahamak. Ikaw yung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Itinakda ka na pala doon. Nakakakilabot ano.
Pero mo, kahit nalo palang paghihirap at pagsasakripisyo ng isang tao at itinakda kang mamatay, wala na rin palang silbi, wala na rin palang saysay. Ano ang sinasabi natin? Libawa, yung mga nagpipinitensya na yan, nagpapako sa cross, wala naman yan eh. Diba? Wala naman yan eh. So ano ito? Itinakda na sa kanila yan. Yung isang mamamatay tao, inabot na ng kamatayan, halimbawa, mamamatay tao, nabilanggo, inabot na yun ng kamatayan, nasentensyahan na ng kamatayan, wala na. Sasabihin nila, Brad, baka naman nakapagsisiyan doon sa loob. Sa palagay nyo. Sana. Pero sa malamang at sa malamang, yung sinasabi niya, ito yung itinakda sa kanila. O lahat yan ha, lahat yan ay si Abayaw may gawa. Doon sa panaghoy, 3:38, ano ba sinasabi doon? Hindi ba nagmumula sa bibig ni Abayawa yung mabuti at masama? Hindi mabuti at masama, galing nagmumula kay Abayawa. So hawak niya. Yung masama at saka mabuti, hawak niya. Nakita niyo ba yun? Ibig sabihin lang talagang yung maliligtas, hawak niya. Yung mapapahamak, hawak niya. Purihin si Abayawa kung bilang tayo ay tinawag at nanatili tayo sa kapulungan at patuloy tayong sumusunod sa kanyang kalooban. No? O yun, purihin natin si Abayawa. Sige po, magandang hapon po doon sa ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Labing po ni Abayawa bukas, ituloy po natin doon sa ating panghuli at ika-anim na bahagi ng ating pong pinag-aralan. Sana may natutunan sa hapon pong ito ang bawat sa atin. May mapapahamak, may maliligtas. Merong magkakaroon ng buhay na walang hanggan at merong hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang naman sa ating sarili mismo, masusuri na natin eh. Pwede na nating salamin sa ating sarili. Tayo ba ay sumusunod sa kalooban niya? Yung bang pag-ibig sa kanya ay buo? Naibig ba natin yung ating kapwa? And then naibig ba natin yung ating sarili? So kung lahat ng yan ay meron kayo, pasok kayo, ayun na. Nasa atin ay yung pangako ni Abayawa. At dito pa lang sa buhay na ito, yung pangako niya, mararanasan natin. Kasi pag nasa atin ay yung bunga ng Espiritu, yung pag-iisip natin mapapalitan papalitan ito. Yung pag-iisip natin dati, kinakailangan meron kong ganito, kinakailangan meron akong ganito, kinakailangan marami akong ganito, mapapalitan yan. Na kahit kaunti lang, yung nasa atin ngayon, marunong na tayong makontento. Hindi katulad nun, balisa, balais-is. Kapag hindi natin nakuha yung bagay na yun, kesa masamang paraan, kesa mabuting paraan, kinakailangan makuha ko yun. Yun ang mawawala ho. Pagka tayo ay binigyan na tayo ng bunga ng Espiritu. Maligaya na yung buhay natin dito sa mundo nito. Kaya hindi ho yung sinasabi nila na pagkamatay at saka pa lamang, dito pa lamang, mararanasan na natin ho yun. Sige ho. Sino ba ang aking hindi na... Sister Maria Victoria Morales, Noli Tungkua, Brad Jesse Juarez, Jen L. Juarez, Brad Nel Umali, Rosana Rose, dito kahapon nag-ayuno sila ng buong maghapon, day off, pagpapatawad daw nila. Yun,
ano nila yun eh, ay yung mga Hudyo dyan sa Israel. So, lahat yun, wala rin kabuluhan. Bakit? Bakit walang kabuluhan? Hindi naman lang nila sa bayawan. Kung sinasabi nila sila yung mga Hudyo, edi kasama sila doon sa pumatay sa Kristo. Yun ang napakabigat to. Pagka inilalagay mo yung sarili mo na bilang Hudyo. Kasi, pag sasabi mo, Brad, ako ay Hudyo. Kasi meron ako nakausap niyan eh. Saan ka lahi? Lahi ni Benjamin. Isa, sabi nila. Ang hindi nila alam, yung mga Hudyo, noong unang siglo, yun yung pumatay sa Kristo. May ilan doon na naligtas, yung katulad nila Pablo, na kinilala. Sino? Yung Kristo bilang Diyos. Yun yun. Pero yung kung ikaw ay Hudyo, nakasama ka doon sa mga pumatay, di kabilang ka. Di ba? Sister Lori Calderon, ayan. Purihin magpakailaman si Abay Hawa. Salamat din po Bro Eman sa walang sawang pagbahayag ng banal na salita niya. Purihin po si Abay Hawa. Si Abay Hawa ang lahat sa atin. Kumbaga, hindi ho natin magagawa itong bagay na ito. Sabi nga ni Pablo. 4:5, sapagkat hindi ang mga sarili namin ang aming ipinangangaral, kundi si Kristo na Panginoon, at ang aming mga sarili ay mga alipin ninyo alang-alang kay Kristo. Yun o yun. Kaya natin nagagawa lahat ng bagay nito dahil kay Abay Hawa. Kung wala si Abay Hawa, wala ho tayo dito. Hindi natin malalaman, hindi natin maiintindihan kung ano yung sinasabi nung banal na kasulatan. Salamat kay Abay Hawa. Di ba? Na ibinahagi sa atin yung mga sulat ni Pablo. Naintindihan natin, ipinaunawa sa atin. Ito tayo ngayon na nagpapahayag ng mga salita ni Abay Hawa. Salita ho talaga ni Abay Hawa, hindi salita ng isang reliyon. No? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunarang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan at gabayan at pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong ilalagi sa mga ito. Muli, maraming pong salamat at isang magandang hapon po sa ating lahat. Brad na ulit ko pabol, purihin, pasalamat sa Abay Hawa sa napakalinaw na aral at tatunan sa araw ito. Maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga kapatid na ating nakasama, sa lahat ng manonood. Pagkatapos nitong ating live, maraming salamat po sa inyo. At loobin ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng makakapanood at makakapakinig ng ating paksa sa araw ito. Muli isang magandang hapon po sa ating lahat.